Bernard Fabiosa was only 14 years old. Ug nakailaman ni Bernard Fabiosa, he was very famous, no? Taga-Tagbilaran. He was only 5'9", 5'8". Pero he excelled, na sikat yun siya sa PBA. Mga kung kaya ni Bernard, kaya po na ninyo. Labi na karon kaya ang atong mga kabataan, tag-as na. So, this is a matter of using your skill. No? Mga tandaan ninyo. Ayaw mo pag ambisyon nga, magduwa-duwa lang. Aim high, kay kamo gatubo pa man mo. And kaya lagi nila, kaya na ninyo. So, one thing also in sports, kinahanglan you have to be a good sport. Kay kung usay na hitabo sa atong team last time, juniors team, during the regular season, sweep na to, walay pildi. 12 games, daog yung tanan. During the playoffs, daog puta. Pag semi-final na, dito ta na pildi. Usa sa atong ikapildihan ang atong mga players, masuko sila og tawagan og foul. Yung sila nga, gabi ni repilihan ni pibor man. Madungog ni mo ba? Madungog ni mo nga. No, it's not like that. Kailangan duwa lang ta. Ayaw pa na ng repire. Kaya sayop kung dyan ng repire. Magkakimot ang basulon. Ang repire niya, mubawas ka karon og foul. Isa pa diha itong bulay, mubawsan to yung nakafoul ni mo. This is bad sportsmanship. Kinanglan na good sportsmanship lang. Muna nga, kaninyong tanan na kabataan, you have all the chances of becoming great in this game. So, once again, congratulations sa inyong tanan. Ilabi na gyud sa atong mga entrante din hinganay, baklayon, di ba? Pero mo, upat na sila kabuok. Apil gihapon, diha gipakita ang ilang enthusiasm, ang ilang dedication to join the game. Mana mga kabataan. And kaninyong tanan, always kanang ayaw jud na naanga murag imong sakta na imong player no, imong kontra. Ano lang, kanang play smart lang, play smart. And always pray to God nga iiway mo sa mga disgrasya kay sahil ba kining injury sa basketball, grabe. So, once again, congratulations sa inyong tanang team, sa mga organizers sa inyong atong basketball game, and good luck. Thank you. Thank you so much, Mayor, for those inspirational words for the youth that they will surely make use in their daily activities. Our next guest speaker is beauty and brains all rolled into one. She graduated cum laude at the University of the Philippines College of Law and has received multiple awards during her elementary, high school, and college years. She was also a former PLO legal assistant, and with her duties, she successfully reviewed various ordinances of Bohol towns. She's currently serving as a councilor for the municipality of Dawis. Please join me in welcoming Attorney Marie Nikki Bolos Delgado as she shares what mental toughness in sports can do. Daghang salamat, ma'am. Maayong pali sa tanan. Di na ako tagsa-tagsao, no? Kaya na-sure naman ganina. So, first of all, no, daghang salamat sa organizer, sa YBC, sa pag-consider na ako as one of your speakers, especially kay Sir Edmond. No, si Sir Edmond, schoolmate na ko sa una sa Biking High School. So, giassignan man ko nga mo discuss about mental toughness and sports. Dili ko kada sa sports kay di man jud ko kuan nga pagkatao kanang sports-minded ka pagkatao, no? So, dili kayo ko, wak ko sports yun. In fact, atong college ko, na-appel kong intrams, na-first job ko sa intrams, pero dili sports. Sama na akong na-championan, spelling. So, yun dili job ko, mahilig pa sa sports. Pero, na-appel man sa suwat ni Ma'am Archinet nga, maunang ako ang gitahasa, no? Nga mo share bahig mental toughness in sports.
para mo share ko sa hong experience, sa hong pag-eskwela sa University of the Philippines, Diliman College of Law. So, para nako, ang buot pasabot sa mental toughness, no, is mo continue ka, mo perform ka, notwithstanding sa pressure o sa stress. No? So, bisan unsa pa man makalisod, mupadayon ka sa imuhang gihimo o imuha jud kang buto ng imuhang goal. So, ahuan ang ma-relate sa huwang experience, sa huwang pag-eskwela sa College of Law. Ang UP Diliman, no, para makasuot ka diha, duha ang imuhang agian. Una, kinahanglan ka mo pasar og entrance exam. Gitawag siya KLAE, Law Aptitude Exam. So, sa Law Aptitude Exam, ang mapasar lang ana is 10%. No? So, out of 2,000 plus nga mo take, 200 ra ang kwaon. Kanya, inighuman mo pasar sa Law Aptitude Exam, kinahanglan pa dyan kay interview o panel. So, ang panel nga ni-interview na ho, panel of professors, atong nakapasar na ko no, sa entrance exam, so nagkuha na, interview na, ang ilang unang pangutana sa ako ang kauban, namang ko'y kauban sa interview, ilang unang pangutana is, do you think Miss Bolos deserves to study in this school even if she comes from a provincial university? Ano man kay, ni-graduate man ko college sa University of Bohol. So, proud ko, mag-graduate ko sa provincial university. Apan, ingunan na yun di ay, umudong kag Manila, murag inferior dyan ang ilahang tanaw sa mga provincial graduates. O atong time, I realized that even if nipasar na ko glae, I still have to prove my worth to them. So, mura wa pa dyan ko kapasar sa ilahang tanaw. No, ang kinahanglan kung unsa man ang performance sa akong mga classmates na ni-graduate og Ateneo, ni-graduate og UP, ni-graduate og Lasal, kinahanglang dublihon or triplihon pa na ako ang ilahang effort. Tungod kay naa na sila'y bias against me. So, mental toughness, no, atong time is, kung hina kakwat ang time, siguro ni uli na lang mo buhol. No, uli na lang mo buhol. Okay, hawon ko sa buhol. So, makumlaundi ko. College sa Kumsay, no? Ato na lang ako sa buhol mag-law kay hawon ko dito na. Dire, ingnon ra ko. Graduate sa provincial university. No, pero, kato akong kitanaw ko siya nga challenge, no? Na ako ang i-prove na mga Boholano kaya makikompete sa mga taga-Manila. So, moto gipadayon na akong pag-eskwela. Apan, even sa akong first na year, no? Sa pag-study sa College of Law, kuha ko dayong problema. Aside atong biases, no? Prejudice against provincial graduates, ikaduhan ang problema nga personadyo kayo, namatay hong papa. July to siya. So, June 2009, na-enter ko sa UP Law. July 2009, namatay hong papa. So, at that time, nung nakaunaw na dyan, uli na laman dyan ko, but maybe it's the universe telling me I should go home and comfort my family, comfort my mother and my siblings. And also, at that time, si Papa man amo ang main na provider. He promised me nga every month, no, bisitaon ko nila. So, wala na to, no? And maglisod ako, saan ako pag-sustain sa expenses sa pag-eskwela. And, atong time man ingon na dyan ko sa ang mama o sa maigsoon nga, diri na lang kong eskwela. No? So, sa Bohol na lang kong eskwela kay aron di ta maglisod emotionally and financially. Apan, di ra po ako ang naay mental toughness atong time pero ako apong mga igsuon o ako ang mama. Sila dyan ni-insist, no, pahumanon ka na mo. Mahuman ka. So, moto, no, nagpadayon ko sa akong pag-eskwela dito.
O wala naman dyan ko nag-mind o unsa ang huna-huna sa akong mga classmates na ako. O sa akong professors na ako. Now, every time they would ask me, when you introduce yourself in class, man, you have to state your school. I will say, UB. Unsa ng UB? No? So, what school is that? University of Bohol. Oh, I see. No? So, para pag na-joy stigma, no? Na-joy murag bias, no? So, wala na lang daw nag-mind. And, kitang mga probinsyano, kay naman dyan tayo accent, no? Naman ko'y accent. And, mailhan dyan ako, when I recite in class, nga naman good sa law, you have to recite, no? You have to discuss the cases, no? Your lessons. So, when I discuss or when I recite in class, na-joy accent, no? So, lain na tinanawan ng mga classmates na, ha? Pero, so mental toughness, no? I did not mind them. Ang una-una, bahala ko, di ka mo'y nagpakauna ho. O maghina-hina ko, ani? Na, dili rin magkaspen akong mama o para pang additional semester kung mabagsak ko. Bahala mo. Mo storya dyan ko, bahala, bakikaw akong in-Inglesan. So, mo to nga gikaluyan, na human, nga wala na bagsak, bisan usa ka subject. And in fact, no, nag-graduate ko nga cum laude. So, murag, tanan, ha? Tanang kahago, tanang sacrifices, it paid off. No? So, ako ang message lang sa mga players is, kaning mental toughness, dili laman ni sa sports, no? Kundi sa tanang butang ato ang himuon in life. Pero sa sports, no, ma-apply ning ako ang experience nga, bisan pa man og naay mga challenges, bisan pa man og naay mga biases, mga prejudice, no, siguro sa inyo ha, naay mga biases nga ingon nga, dili na mo daog nga team kay wala kayo training. Taga-Dawis, dili kay na sila maayo og basketball. Taga-Dawis, di kay na sila tag-as. Taga-Dawis, gamay ra na sila og mga varsity players. So, bisan pa og naay mga stigma no, naay mga ingunana, padayon lang. Sagdi lang sila. No, kay all of kanang tanan madunggan ninyo, that's just noise. Just focus on your goal. Just focus on unsa ba imuhang gustong makabot. No? And sa pagdula ninyo, no, siguro naaman siya yung mga time nga murag, dinala man ni nako humanon, oy, kay murag mapindi mong yun, men. Wala lang, no? Padayon lang. Bahala lang. So, kaning mental toughness, even if sobra na kaayo ang pressure, sobra na kaayo ang stress, no? So, just do what is expected of you. Just do it. Kay, bahala na at least, no? Kung mapindi man, win or lose, there will be no regrets because you did your best. So, I hope sa ako ang na-share na experience, no, sa ako ang pag-eskwela is nakatampo ko gamay, no, para sa inyong pagtula ko. So, daghang salamat again, organizers, for making me one of your speakers. And sa mga players, good luck. Thank you. Maayong palistanan. Motivational speech and for sharing your ideas on how mental toughness can be helpful for all athletes. Let's move on to another guest speaker who many of us know as the former president of the Sangguniang Kabataan Federation of the Bohol chapter and ex-official board member from 2018 to 2023. Like all athletes gathered here today, he also does not shy away from sports, as he has his own share of experiences as an athlete. We've always known this guy to be very approachable and easy to interact with. Let's clap our hands for Mr. Christian Victor Bolos III as he gives us a glimpse of the benefits of sports for the younger generation. Daghang salamat sa tuang mayor, sa tuang kagawad, Ate Nikki, sa kayang kapikas, sa organizers, sa mga players, sa mga ginikanan, mayong hapon ka natong tanan.
A very big salute no sa organizers and especially sa mga parents no kay kung wala ang mga parents nato karon dili ni mahimong possible no kay ang mga parents magdato ba maghatod kuha nato parang sa pa mag snacks after sa dula no a big hand sa atong mga parents sa atong mga athletes no ug kaon mo sa inyong ginikanan karon masalamat gid mo sa inyong ginikanan mga 12 or 13 years ago niagi po ko parehas ninyo niagi po ko pagka-varsity kunuhay iduwa po ko sa una. In fact, gaabot pa mi ni coach sa Holy Spirit, no? Si Sir Rico, gaabot pa mi sa una, BS AAA. Kag sa una, dito mi magduwa sa HNU nga gym, sa HNU main. Kini lagi pong nakaingon ta og naka-appeal ta og varsity. Nakita po na ko sa mga bata ganina, no? Gatanaw-tanaw ko, maka-remember po ko sa akong kagahapon. Kinsa may makarelate ani be? Gamidyas, ga-slides, ga-chinilas, bag kanang PC na ihukot, taas nga panyo, isapit sa ulo, unya gabit-bit og sapatos sa ilang isig kapikas kakamot, unya ang nilakwan, mura gakiang-kiang ginagmay. Niagi po ko ana. No? So mo na, no, sa itong mga athletes, thank you so much for showing up. I know dili lalim no to balance studies and sa atuang hilig sa basketball. But let us also always remember student athletes mo. Student comes first. Dili ang pag-athlete. Paminaw gid mo sa inyong ginikanan o kasab-an mo na pagtuon unya sa nang dula. Nganuman because education is the only gift nga mahatag sa inyong ginikanan nga bisag kinsang mga tawhana walay mukuha walay makakawat sa regalo sa edukasyon sa inyong ginikanan mao na kamo mga estudyante karon eskwela gyud mo og tarong enjoy basketball enjoy sports pero eskwela gyud ta gihapon now one of the benefits no sa pagduwa nato basketball is natay teamwork. Naghantag mailang mga tao na hinabi. The fact nga natay Tagaloon, natay Tagadawis, natay Tagatagbilaran, nagkaila-ila ta og laing mga players. Ang atong mga ginikanan, nakaita po ng mga laing ginikanan. That forms friendship. That forms bond. Nga years na siya nga mulas through and always yun na kasagaran lifetime yun na siya nga friendship. Kaya nag-share mo og common interest. No? So, sunod na po is self-confidence. Dili malikayan nga kumudula niagi po ko anino inigribaw na ko sa una inigdan na ko sa mula tungod kay naratol di na ko makita kauban tinuod na niagi po ko ano no di po ta malikayan nga kita sa una kitang mga athletes kunuhay past naman to sa akong playing days no nga kita manabi po sa to ang mga classmates nga sayang nga to kitna ko dong kilid gano wa ko nimo pasahe baganti ra ba unta ko ano maimo man tong gifoul nga naa ra man unta ko sa likod magwardyahan ra man unta to nako no those are the things that help us communicate with one another that helps breed camaraderie brotherhood and friendship. No, so dapat kita as a player punta no dili kita init o gulo. We are not here to make enemies. We are here to make friends and relationship. No, so sa ato ang mga athletes karon, sa mga ginikanan, sa ato organizers, thank you so much for having me being here and thank you so much for spreading something no nga akong nagian before and as an athlete. Thank you so much. Naya akong manghod diri akong gisungog-sungog. Ang ingnan og ang sugsugon to nga kailan ra ba ko referee ninyo og ikaw mo gunit sa bula traveling gyud kadayon ha ingon siya kailakon ingon og ayo pagingon ana ba kay sao na lang mo kadulahan no pero it is part no sa murag relationship no sa mag-igsuon nga magsugsuganay no and I hope na
naagid na permanente na to, no? Dili na to kalimutan ang ato ang mga kauban, ang ato ang mga ginikanan. Once again, have a wonderful evening. Afternoon ka nating tanan. Thank you, Chairman, for those useful information. Our next guest speaker also boasts of her experience in basketball. In her elementary and high school years, she used to play for basketball girls at the Holy Spirit School, no? Holy Spirit dire. In her college years, she was also a varsity basketball player at Holy Name University. She was awarded as a national player for Region 7. She graduated culinary arts and has worked as the assistant head chef in Marco Polo in Lahog, Cebu City. She's currently serving as the executive assistant of Mayor Amoy Bolien and at the same time the sports coordinator and the municipal youth development officer. A round of applause please for Ms. Arby Sumubay as she gives her inspirational message for all athletes. O mayang hapon sa tanan, no, murag layo ra jud kaayo ang nahimo na kong trabaho na ay may hapon dahil sa ato ang commissioner karon sa ato mga coach kang Mayor Amoy Bolien nagsayang kapika sa atong first lady na si Ma'am Carmel atong umaabot na vice mayor na lang dili kay umaabot Vice Mayor Nikki Bolos Delgado pag atong kagawad na ditso. Ito, Christian Bolos III. Ani kumutubang kay murag gamay-gamay, ani. Naamang ko andam na speech, ari, pero murag taas-taas man eh. Ako na lang eh, kung anong say-sayo sa kong kaugalingon. Kasabot yun ko sa mga athletes karon kay usap ko ka-athlete. Na si Coach Areo, taga-Holy Spirit. Sige na jugog duwag basketball sa elementary sa high school sa Holy Spirit. Apil-apil jud ko adang basketball girls. Na-enhance ko pag eskwela na kog HNU, nahimo kong varsity sa HNU, then nahimo po kong national player sa Region 7. Ni-graduate ko 2011 sa Holy Spirit. Then, eskwela ko sa HNU, ni-graduate ko 2016. Along the way sa akong pag-eskwela sa HNU as a student athlete, makibawad ko dili jud lalim. Muskwela pa ka, nya mag-practice pa jud sayo sa buntag. Magdala na kog daghan kayog mga gamit kay apil na ito mga uniform na ko ana. Kada gabi mayaw-yawan ko sa kong ginikanan kay usa naman ron orasa arbe, tinguli pa barong baye. Never jud in my life na naka-experience ko na nitanaw akong parents sa akong duwa. Pero nalipay ko kay suportado di ay ang mga athlete karon sa ilang mga ginikanan. Mo na magpasalamat mo sa iyong ginikanan kay naa sila diri karon. Pero bisag adto wala ni tan-aw sa akong mga duwa, dili man po ko ganahan mo tan-aw sila kay mura bitaw kog malain kay wala si RB lagi kay kanang kibaw na lagi kay mudo, mura na lagi laki. Pero bayi jud ko, daghan jud nakaingon na mura kog tumboy, pero bayi jud ko sa duwa lang jud. Ay man pa magbaybay ta ani magduwa ta. Di ba mag-astig-astig man ta tinuod na? Sa mga athlete karon, padayon mo, ayaw mo undang og eskwela kay naay uban ani makahunona ka ini mga college na kapoy naman sige eskwela oy kapoy sud adto mo absent sa koron. Ayaw dyan na hunahunaan ninyo ang mo-absent. Kay kasa o mo-absent nga ni katungod lang sa duwa, unsa may ang rason nganong muskwila man ka. Diba? Naa kay panghambog sa inyong ginikanan. Mo na pohon, kamo, mga bata pa man mo, hunahunaan ninyo ang inyong kaugmaon. Okay lang mo duwa, pero hunahunaan ninyo unsay dangato ninyo puhon-puhon ini-graduate ninyo. O maura to kay murag hapon na o ganahan na mo moduwa sa tanan. So mayong hapon sa tanan o daghang salamat.
Thank you, Miss RB, for your inspirational message. Before we end the program, we also have our last but not the least guest speaker. Surprise ni siya, no? We have the First Lady of the Municipality of Dawis, Ma'am Carmel Bulien. So let's give a few minutes for Ma'am Carmel for her special message. Daghang salamat sa ako ang mga gwapa nga MC. Ang ato ang organizer, si Sir Edmond, ug mga kauban. Ang akong pagtahod sa ako ang nag-inusarang bana. Kinabuotanan sa iyon duolon, dali panitaon. Honorable Roman Bulien, atong pakpakan. Ang ato ang naging kapungan, Vice Mayor ni Puhon, Attorney Niti Bulos, atong pakpakan. Ang atong kagawad na po ni Puhon, ang atong SK Provincial Federated, Christian Bulos, atong pakpakan. Ang ato ang very supportive ni siya sa sports, Miss RB Sumobay. Pakpakan na to. Ang ato apon ning coach, si Sir Dudong Pitaw. Ato pakpakan. Mga players, mga parents nga very supportive sa ilang mga anak. Mga bisita, maayong palis kanatong tanan. Nalipay ko kayo gatanaw ani mga kabataan nga na-involve ning ato ang sports, no? Kay kini sila, naagyo ni sila ay potential nga puhon. Mahimo na ni silang mga varsity players, puhon-puhon. Ako lang ikuan ninyo dong maningkamot o dili gyud nato kalimtan nga kanunay naagyo ang ato ang sportsmanship, no? Kay ako gid ni siyang mo gid ni ang importante sa kaning player, no? Nga naagyo ang ato ang dili ta kanang mainito no gulo kung magduwa ta. Kinahanglan sports gyud ta kung magduwa ta anon. Ang atong pagdula smooth, walay mga bingkil-bingkil. Una nga, ako ang ipanginaot ninyo nga mas good luck sa inyong tanan o manginaot ko nga puhon kamo tanan magmadaugon ani ato ang contest karon sa pag aning duwa nga basketball. Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Thank you, Ma'am Carmel. At this point in time, we ask all the players to please stand up for the oath of sportsmanship to be officiated by Raymond Vincent Evangelio. All players, please stand up and raise your right hand. I state your name. A participant of the Young Ballers Club Developmental Basketball League. Do hereby solemnly swear and agree to abide, adhere, and uphold all conditions, agreements, rules, regulations, which has been set forth by the organizers of this tournament. As a competitor of this game, I hereby swear and agree to play the game in the highest forms and standards of discipline and sportsmanship. No matter if I win
or lose, what counts most is how I conduct myself and play my game. In the spirit of belongingness, peace and community, enjoyment with my competitors. I now therefore declare to preserve the tenets and precepts of a true sportsman. In thought, in word, and in deed, in the true spirit of sportsmanship, for the glory and for the honor of my team. So help me God. And now the most awaited and perhaps the most exciting part of this event, the declaration of the official opening of the Young Bowlers Club Developmental League Season 3. To make this possible, we call on our Commissioner, Mr. Rostico Dodong Pitao, to do the honors. Good afternoon, everyone. In the power in me vested, I would like to formally open this Young Bowlers Club Developmental Basketball League. Thank you, Commissioner Dodong. Now we will have the ceremonial toss. May we call on Mayor Amoy Bolien and Sir Dodong. 5 players from HSST Crusaders and another 5 players from the San Isidro Budlong Camp. Since sila my first game for today. After sa ceremonial toast, all teams palihog na tayo picture taking with the mayor and the other officers. Please be ready, teams. Dili na natin sa front daan while we're having the ceremonial toss. YBC, pwede na tayo muna akong budlong. Anyway, kamo my first game. Hard work, pwede ta, diri lang na side, mag-picture taking ta after sa so all ceremonial teams toss. na lang, please come down and stay direct sa one. All teams na after sa ceremonial toss, we will have the picture taking. All teams, hard work, HSST Crusaders. Andam na lang daan, kaya ron, dili na masigig tawad. Again, all players just come down from your bench and stay dire sa kilid. Kaya after sa ceremonial toss, mag-picture taking. Lingkod niya. Again, players, ayaw na maglingkod niya kay mag-picture taking tani humanog sa ceremonial toss. So, karon andam na daan, dili na ta sa tubangan. Okay, so thank you, Sir Dodong and Mayor Amoy. Okay, we'll have the picture taking, please. All our visitors in front and surrounded by all teams. Palihog ko, Holy Spirit, din ang gata, palihog. HSST Crusaders, All players, please. PWS Dragons, YBC, Tanan, pasabot Tanan. Please come down. Coaches, po. Crossover Loon and the coaches.
Again, thank you so much, Mayor Amoy Boling. Of course, umabot na ito ang Vice Mayor, Attorney Nikki Bolos Delgado. Di naman yung mabugan at umabot po din ang konsihal, Christian Bolos. And of course, our First Lady sa Dawes, nagsasalamat kayo ma'am sa maayo kayong pagkuhan sa YBC. Again, thank you so much sa tanang bisita.